Alam niyo na ba itong issue na ito? Yung modus daw, Raffy Tulfo in action. Nakikinig ba kayo ka-coffee ng Raffy Tulfo in action? Yung maleta na 50 million, money heist, maleta heist daw kasi ito ka-coffee, no? Kung kilala niyo si Atty. Libayan, abay, hindi kasi nito tinatantanan si Senator Raffy Tulfo, no? Actually, sabi nga nila, pambansang kontrabida sa Raffy Tulfo in action itong si Libayan. Bakit kaya ayaw tantanan ni Libayan itong si uh, Senator Raffy Tulfo? Check natin ka-coffee, bakit gano'n na lang yung galit ni Attorney, ano paano ito? Basta Libayan, ka-coffee, no? Bakit ganoon katindi yung galit nito kay Raffy Tulfo? Check natin, abay matagal na pala. Hindi lang ngayong taon ka-coffee, para mga 2 years na ata eh. Binibira niya na itong si Raffy Tulfo kasi kine-question niya yung strategy ng pagbibigay ng hustisya ni Senator Raffy Tulfo sa kanyang programa, no? Isang dahilan yan, ka-coffee, no? Siguro, magkaiba sila ng prinsipyo. Yung iba, syempre, sikat itong si Senator Raffy Tulfo. Posibleng sumasakay lang din itong si Libayan, syempre, ang content creator. Baliwala kung napakagaling mo magbigay ng komentaryo, kung walang manonood sa iyo, baliwala. So posibleng sinasakyan niya lang yan, ka-coffee, no? Ito ni Atty. Libayan. Anong pinanggagalingan? Anong pinag-uugatan nitong pagpupuna? Actually, hindi naman to bago dahil matagal ng kritiko ito eh. Ano ba? Bitter ba ito? Kay Senator Raffy Tulfo? Ito, ang sabi niya kasi, scripted daw kasi yan. Yan. Kung napanood niyo na yan, ka-coffee, hindi ko alam kung napanood niyo na yung maleta na yan, yung nagkakahalaga daw, yung laman daw niyan kasi 50 million, di ba? Tapos may CCTV video naman yan, nakita rin naman natin yan na kinuha, naiwan eh. Kasi akala nito ni ate, ito si Madam, si Ma'am Marie Chris, Marie Chris pa, parang ganyan yung pangalan, no? Naiwan. Kasi akala niya kinuha na ng tao niya. And then, hanggang umalis sila, naiwan yung maleta na yan at kinuha naman niya ng isang tao, no? At isinauli ito ng isinauli ng pamilya ditong kumuha dito sa baleta na yan. At ang pinupunto, pinakinggan natin itong silibayan, pinupunto niya, parang scripted daw yan. Actually, matagal niya nang sinasabi yan na parang ang nagiging strategy ng Rapid Tulfo in Action is scripted at ayaw niya tantaran yan. Sabi ni Marco Rivera, scripted na yan, na baleta na yan, ay naku, Tulfo. Actually, nagiging sunod-sunod yung banat nila dito kay Senator Raffy Tulfo, ayaw din nila silang tantanan dito. Sa punto naman ng production, kasi ang kine-question ni Libayan, bakit may ano pa, may mga footage pa, may mga kuha pa ng sumasakay sa tricycle, bumaba ba, scripted. Sa production ka coffee, syempre, kung ikaw ang producer ng programa, gusto mo rin na visualize ng viewers mo yung mga prosesong pinagdaanan ng bago na-resolve yung isang kaso. No? Mga visuals, kinakailangan mo rin yung mga visuals na yan. And lumala na ng lumalala itong issue na ito ka-coffee. Ayaw ng tantanan dito si Senator Raffy Tulfo ni Libayan. Hindi ko alam kung ano na ito. May mga conspiracy theory na mga pinalalabas itong si Libayan dito kay Raffy Tulfo. Kung may alam kayo sa issue nito ka-coffee, kung may komento kayo, sige, i-share din dyan. Kasi natatawa lang din tayo dito ka-coffee. No? Kasi ilang araw na itong nagsa-circulate eh. Itong issue na ito ni Libayan eh. Kasi parang ang tindi ng galit eh. Malalim ang galit nito ni Atty. Libayan dito kay Sir Raffy Tulfo. Hindi ko alam kung pinapatulan. Kasi parang may isang issue ko narinig na parang may death wish daw galing kay Senator Raffy Tulfo para sa kanya. Pero wala naman tayo nakikita dyan. Pero yun yung kanyang claims na siya yung pinapatungkulan daw nitong death wish na ito. Para para pag-usapan ba to? Hindi pa natin ito alam ka-coffee dahil bago-bago lang naman tayo ka-coffee na nakikita lang natin ito. Pero mukhang interesting din kasi nakikita natin ito sa online. No? Parang tagal-tagal na itong issue na ito ka-coffee, hindi ito bago. Edit Domino, sana ka-coffee, mabasa mo naman ang comment ko. Ayan. Ma'am Edit Domino, ayan, nabasa na po natin, ma'am. Happy viewing po sa inyo, ma'am. Kumusta po kayo? Ito si ma'am lagi naghihintay sa atin eh. Ayan, ka-coffee. Ayan, kung ngayon nakikita, ayan, kung hindi nyo pa napanood ka-coffee, maganda rin nyo eh. Kung scripted man yan o hindi, pero I don't think na scripted. Mukhang narration ang nangyari dito ka-coffee. Hindi ibig sabihin niya na scripted o planted o plinano na ganito gagawin mo, etc. etc. Panoorin ninyo para makita ninyo kung paano na iwan ito, paano na recover yung mga pinagdaanan na ito ka-coffee, no? Sorry, hindi ako naniniwala scripted ito ka-coffee, pero yun nga, sa side ng production, gusto ng producers o ng programa na na-visualize din ng kanyang audience. Tulungan ng kanyang audience na ma-visualize ang sitwasyon. Hindi mo naman pwedeng diktahan.
ang mga resource person mo, ito gawin mo. Ito, kunyari, hindi mo alam, etc. etc. Babalik din sa kanila yan, magre-reflect din yan. And I don't think gagawin yan. Kasi kung ganyan yung strategy, matagal nang naibulgar yan, itong Rappi Tulfo in Action, matagal nang nabulgar yan. Eh, ang problema, tagal-tagal na itong programa na ito. At to be fair din naman, marami na rin po ang natulungan itong programa na ito. Yun nga lang, kung galit ka sa programa, kahit anong gawin itong maganda, babanatan at babanatan mo siya. Naging attorney po siya ng asawa ni Senator Raffy. Natalo po siya. Sabi ni Lori Mamawag. Yun pala, si Libayan ba tinutukoy mo dito? Lori Mamawag. Hindi ko siya kilala pero lately nakikita ko siya, napapanood ko na lang din. Isa rin yan si Raffy Tulfo, nagpapalaki ng papel sa taong bayan, sabi ni Jonas Bohol. Mira Guy, hello ka-coffee. Si Attorney Libayan ay lawyer ng first wife ni Raffy Tulfo na si Julie Lee Cap. Si Tulfo kasi salbahe, sabi Mamira Guy. Ngayon lang natin nalalaman itong mga issue na ito, ha. Pasensya na kayo kasi no filter tayo dito eh. Kung ano yung kinokomento nyo dyan, ay nakiklik natin yan, nilalabas natin yan on screen. Mahirap din naman kasi pag pipiliin lang natin yan. June Madriaga, magandang gabi sa iyo. It makes sense ang sinasabi ni Attorney Libayan, sabi ni Neil Jagalvez. Kay Marco Rivera, pati yung owner ng Baleta, di naiisip din porque mayaman siya. Bakit iniwan ng Maleta, di nag-iisip, sabi ni Marco Rivera. Nung napanood din natin yung video na yan, ka-coffee, no? Parang may fault din talaga dito si Madam eh. Kasi, di ba, naglalakad lang siya, nakita niya yung kanyang driver, ang inassume niya kasi, pipick upin ng driver niya yung maleta niya. Yung problema, lumihis yung driver, panoorin nyo ka-coffee, lumihis yung driver at tinulungan yung assistant ni Madam. At kasi yun ang maraming bitbit eh. Hanggang iniwan niya na lang doon yung maleta. Napakarami pa lang laman, mga mamahalin na bag, mga alahas, etc. Eddie Cabrera, drama lang yan, iniisip. Isipin mga kababayan, sabi ni Eddie Cabrera. Good evening kay Ami Balmeo. Good evening ka-coffee. Umabot pa ako. Yan kay Jen Hipolito ka-coffee. Pa-shoutout naman po watching Jen po sa Singapore. Yan Ma'am Edith ha. Nabasa na po natin yung inyong komento. Kay Judeline de Guzman. Oo nga si Attorney Libayan. Lahat na ginagawa ni Senator Raffy Tulfo ay masama sa kanya. Hindi ako makarafi kung ayaw kong manood ng mga vloggers. Puro negative ang opinion nila gaya ni Hitad. Yun, nadali mo, Ma'am Judeline de Guzman. Napansin ko rin yan, ka-coffee, no? Kung babalikan mo yung mga content ni Libayan, hindi lang recent, no? 2 years ago, may mga content na ito, puro negative talaga. Dito kay Raffy Tulfo. In short, malaki ang galit. Malaki ang galit ni Libayan. So, definitely, yung mga argument niya, doon sa ikakagalit kay Raffy Tulfo, puro negative talaga kay Raffy Tulfo. Hindi ko alam kasi ngayon ko lang nalaman yan na lawyer pala ng first wife ni Senator Raffy Tulfo, yung kanyang asawa. Ayun, basta negativity ng mga Tulfo o ni Raffy Tulfo, ayan, isa si Attorney Libayan sa maraming content dyan, puro negative ang makikita natin laban dito kay Senator Raffy Tulfo. Hindi ko alam kung pinapatulan siya, siguro dinidedma lang kasi wala ako nakikitang patol pa sa kanya, no? O hindi ko alam kung sinasakyan lang din dahil ano bang habol dito ni Attorney Libayan, pero for sure meron siyang dahilan kung bakit niyang ginagawa yan. Jen Hipolito, ka-coffee, bakit po yung may-ari ng luggage hindi niya alam ang code ng luggage niya? Isa pa yan, ka-coffee. Isa yan sa question no? Na parang nung tinanong daw, napanood ko rin ito nung sinasabi dito sa ilan sa mga argument ni Attorney Libayan, na parang bakit hindi mo alam yung code, ikaw yung may-ari niyan. Actually, posible din naman na ikaw ang may-ari. Minsan, nangyayari din sa atin yan. Ikaw ang may-ari ng isang bagay, hindi mo alam yung code, no? Kasi pwedeng ipinagkakatiwala mo yan sa isang tao. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka na may-ari, no? Kasi doon sa footage na yan, sa CCTV, na makikita mo, nakuha dyan sa NAIA, siyang may bit-bit nung bag na yan, ka-coffee. No? Posibleng hindi niya alam yung password, pero hindi ibig sabihin na hindi sa kanya yan. So doon sa argument ni Libayan, medyo off na yon, ka-coffee, no? Dahil hindi man ibig sabihin na pagkat hindi mo alam, hindi na sa'yo yan, di ba? Minsan din, kapag sobrang busy ka, marami kang hinahandle, pinagkakatiwala mo yan sa iyong assistant, etc. No? Jeje Ayunting, ka-coffee, good evening po sa inyo. Kasi ang inaargumento niya, 50 million yung halaga niyan. Bakit hindi mo alam? Posible pa rin po yan. No? Hindi mo naman pwede assume na kahit 100 million yan, 20 million yan, or 10,000 lang yan. Pwedeng hindi mo pa rin alam, pero ikaw ang may-ari niya dahil pinagkakatiwala. Marco Rivera, tama, ang tanga ng owner ng luggage, di niya alam ang code number ng luggage niya.
Harsh yung statement mo dito, ha, Marco Rivera. Pero sa unang tingin talaga dito ka coffee, may pagkukulang talaga si Madam. Di ba? Iniwan mo na lang basta doon yung luggage mo eh. Hindi mo alam kung gaano kalaki yung halaga niyan eh. Pero kung sa usapin ng scripted ba yan, may pagkukulang itong si Madam pero sa scripted sa side ng Raptor Production, I don't think no, honestly ha, hindi yan scripted pero may ano yan, may production value, no? Kasi gusto ka ng production na ma-visualize ng viewers kung ano yung nangyari para pag ninanarrate mo yan isa-isa na visualize mo, naiintindihan mo kung ano yung nangyayari. So kung may fault dito si ate, for sure, at dapat, nag-suffer din naman siya dyan, yung kaba na naramdaman niya sa loob ng ilang araw, naranasan niya dahil sa ano to, sa kanyang pagkukulang, no? May pagkukulang din siya dito. At yung driver hopefully hindi tinanggal. Hopefully nandiyan pa yung driver, no. At may nakatanggap ng pabuya, 1,000,000 po yan itong kaanak ng kumuha nitong maleta. At isang argumento pa, ibang argumento pa dito, yung bakit bibigyan mo raw ng pabuya itong salarin itong kumuha ng maleta. Ayun eh, binigay naman doon sa kakopi sa kamag-anak, no. Pero kung ako yan, kung 50 million na wala sa'yo, o sige, mag-promise ka na, o ibalik lang sa akin yung 50 million, magbibigay ko ng 1 million. Wala namang kaso yan, kakopi. Dahil bukal naman sa puso nila yan. Hindi naman pinilit yan. Hindi naman ninakaw yan just sa may-ari. Ronald Federico Fox de Mesa, 61st liker and 121st viewer po. Oy, no skipping of ads, kakopi. Happy viewing po sa inyo ha, Ronald Federico. Uy, si FKC Well Kakofi ng Lucena. Happy viewing. Uy, na-meet ko ito siya sa Pitogo, Quezon. Kuya, happy viewing sa iyo ha, Jechi Ayunting. Iba naman ang pangalan niya sir ha. Kay FKC Well Kakofi, nandiyan po sa Lucena, Quezon. Happy viewing po sa inyo at sa lahat ng ating mga kamag-anakan dyan sa Quezon, particular yung mga nakikinig sa atin mula dyan sa Pitogo. Happy viewing po sa inyo sa Alcantara family. Ayan, sa Capisonda family ng dyan po sa Quezon, sa mga Diluna. Happy viewing po sa inyo. Anyway, tingnan natin kung ano mangyayari dito sa issue na ito. Sana ma-solve ang mga dapat ma-solve. Tigilan ang dapat tigilan. Dahil tumitindi itong alitan ba ito? Kasi one way di Libayan, matindi ang galit ito sa mga tulpo. At ang mga tulpo, I don't think na pinapatulan naman siya. Tingnan natin kung ano mag-develop sa mga susunod na araw. Alright, sige. Ako'y magpapaalam muna sa inyo, Kakofi. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong gabi po ng linggo. Magkita-kita ulit tayo bukas ha, Lunes, Kakofi. Yan, live stream tayo bukas. Alas 10 po yan ha. Lagi po yan, alas 10 ng gabi. Dito lang po yan sa ating Kakofi. Kung hindi ka pa naka-follow, naka-like sa ating Facebook page, click lang po yung follow at click lang po ang like. Kung kayo naman ay nasa YouTube, click lang po ang subscribe. Libre, wala po yung bayad. Pwede po ba magdala sa airport ng 50 million na halaga ng mga alahas? May malalim na tanong ito, Kakopi. Usually kasi may limit yan, no? Lalo na kapag cash. Pero mga gamit naman ito, Kakofi, mga gamit na hindi man bago, no? Alam ko pag mga bago, yung mga nakapackage pa, hindi, no? Kaya ang ginagawa ng iba dyan, pinapasuot kahit bago lang, no? Natanggalan mo ng tag, susuotin. Kasi I'm not sure ha, pero alam ko exempted na yan. Hindi na siya nabibilang doon sa limit na yan. Pero kung mga luma na ito, halimbawa, suot-suot mo na yan, Kakofi, no? O hindi mo yan bagong pili, I think pwede yan. Jeje, yung think Kakofi, na-late ako, sayang isang topic, ingat, God bless. Replay na lang po, sir. Na-late si sir eh. Alright, sige. Paalam po sa inyong lahat, Kakofi. Thank you kay Nieves Cruz. Yan, katututok lang sa atin sa Facebook. Happy viewing po sa inyo, Kakofi. Alright, ingat po. Bukas, balik pasok na, gising ng umaga. Dahil traffic, for sure, Kakofi. Traffic po yan. Nagpapa-epal lang yan sa mga taong bayan, sabi ni Jonas Buhol. Hilda Galvez, good evening, good night everyone. Marilyn Morel, yun, hey Kakofi, ang alam ko, bawal magdala ng malaking halaga. Yes po, may limit din po yan, parang $20,000 sa Kakofi ang limit dyan. Pwede kasi negosyo yan dito sa Pilipinas, ang mga alahas. Pag bago tinataksan yan, Sir Jonas, so, pero yun kung gamit nga Kakofi, no? I think exempted yan. Alright, paalam po sa inyo. Ingat kayo, Kakofi. Paalam, bye-bye.